daw peso dagdag ayuda para sa mga matatanda, pero Okay, hindi naman pakinggan niyo yung nakakarating. mensahe, ha? Piling-pili Pakinggan niyo yung lang mensahe. kung sino yung malapit Yeah. sa kawali o sa luwag, yun lang yung nakakatanggap. Mabuti pa yung pamangkin ng kapitan, pamangkin ng mayor, pamangkin ng congressman, pamangkin ng senador, nakakatanggap. Paano naman po yung mga senior citizen na nasa laylayan? Kaya ako po dito tumatayo, naninindigan. Masyado pa akong bata para magsalita para sa proteksyon ng mga matatanda. Pero lumaki po ako sa lola ko po at hangad ko ang kapanatagan at ang dignidad ng ng ating mga matatanda ay mapangalagaan na hindi maabuso ng minuman. Lalong-lalo na yung mga nakaupo sa Kongreso, sa Senado na ginagamit lang ang pangalang senior citizen. Dito babatikusin ko ang mga senior citizen na nagmamagaling na umuupo sa Kongreso at Senado na sabi pinaglalaban daw nila, pero hanggang ngayon bakit hindi pa naipasa ang Anti-Elderly Abuse Act? Kasi pumunta ako sa Kongreso, nagtanong ako, nagpasa ako ng proposition paper about sa aking biyahe na 2 taon at 5 buwan aking inikot ang buong Pilipinas para ikaladkad sa mga opisina ng mga mayor, gobernador na aking nakakasalamuha. Nakipag-coordinate ako sa kanila na suportahan ang batas na ito. Pero sa lahat ng probinsya na aking napuntahan sa 40 provinces, dito ko natagpuan ang destinasyon sa Senado ngayon para ipahayag ang ating suporta sa urgent passage of Anti-Elderly Abuse Act. Kawawa po ang mga senior citizen. Hindi po sila nabibigyan ng kakibat na pagpapakahalaga at pag-aalaga sa kanilang karapatan at dignidad, na maprotektahan sila sa anumang uri ng pang-aabuso. Gaya na lang sa ginagamit ang pangalan ng senior citizen, pang-aabuso po yan. Ginagamit ang pangalan ng mga matatanda para makakamkam ng pondo at para yung kanilang bulsa ay mapuno. Kawawa ang mga senior citizen na nasa laylayan. Itong ayuda program ngayon, maraming nakakatanggap ng ayuda pero mali namang tao. May ilan dyan na malaki ang sahod, nakakatanggap pa ng ayuda, pero yung mga nasa laylayan, yung sentimo, may biskit, hindi man lang maabutan. Kinukuha lang pagpatay na yung nasa laylayan. Kawawa naman. Kaya ako dito naninindigan na sana maaprobahan ang batas na Anti-Elderly Abuse Act. Imbis na tutukan ninyo ang batas na yan, ay dito kayo nag-aaway-away sa impeachment. Bakit nyo i-impeach ang aming minamahal na Vice Presidente? Siya lang po yung bukod tanging tumanggap sa aking pagbisita at siya lang po yung bukod tanging nakinig na dapat protektahan ang mga senior citizen. Dahil isa na po dyan, yung ating former President Rodrigo Roa Duterte. Kung kaya nilang abusuhin ang karapatan ng mga matatanda gaya kay Tatay Digong, ay magagawa din nila ito sa mga ordinaryong Pilipinong matatanda na walang kakayahan, walang kapangyarihan para magsumbong, walang kakayahan na lumapit sa mga abogado, walang pera pambayad para mag-consult sa mga consultant. Pero itong mga tarantadong gumagamit ng pangalan ng mga matatanda, nako, sobra-sobra. Nagsasayang lang sila ng papel dyan sa Kongreso at Senado, dyan sa kanilang pinag-aawayan na impeachment, kunwari. Pero alam naman natin at alam ko din sa aking pagpunta sa Kongreso, hindi sila magpapasa daw ng batas kung walang pondo. So itong impeachment na ito, alam na natin may mali-maleta silang natanggap dito. Kaya hindi nila ito tinatanan. At dito naman kay Senator Bato, siya din po ay nasa katangian na po ng SK, Sinaunang Kabataan. Pabalik na po sila. Kami mga kabataan kay pupunta pa lang. At yung mga SK pabalik na. Sila po yung Sinaunang Kabataan na kaming mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon ay saklay, alalay ng mga matatandang Pilipino. Dahil alam naman natin ang mga matatanda kung hindi nakakatanggap ng mga ayuda o yung tinatawag nating privilege galing sa pamahalaan, hindi po sila makakabili ng kanilang maintenance. Kung meron mang pinamimigay, sa pagkakaalam ko, dahil isa din po ako sa namimigay noon,
nung panahon ng kampanya. Expired na po ang mga gamot. Huwag niyo pong lukuhin ang mga senior citizen. Imbis na gumaling, mas lalong lumala at nadagdagan ang kanilang sakit. Huwag po naman nating dayain ang mga senior citizen. Sila po yung ating haligi sa ating bansa. Sila po yung nakipaglaban noong panahon na tayo'y sinakop. Sila po yung nanindigan yung panahon na wala pa tayo dito sa mundo. Kami mga kabataan, kulang ang aming kaalaman. Yung mga matatanda, malawak ang kanilang kaalaman. Sila lang po ang natatanging makapagbibigay ng pamanang pangaral sa aming mga kabataan. Wala po kaming kayamanan na madadala sa aming kamatayan. Isinilang tayo ditong wala, mamamatay tayong wala. Kaya sa mga kurap na mga politiko dyan, kung nakikinig kayo dyan, harap-harapan ko itong sasabihin sa inyo. Imbis na mag-away-away kayo sa impeachment, mas tutukan niyo ang batas kung paano protektahan ang mga senior citizen laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Kasi lahat naman po tayo tatanda. Hindi natin alam itong mga politikong mga kurap na ito, hindi na nila inaalala yung pang-aabuso kasi nakahiga, nakalatag na sa kanilang kama ang pera na nakaw. Kaya bumabaha ng tubig, inaanod ang mga bahay, kawawa ang mga matatandang nasa gilid ng mga tinatawag nating area ng flood area na sinasabi lang gagawa ng flood control pero hindi naman nangyari. Maraming mga flood control na keso sinabi nila marami nang nagawa pero ang nangyari fund control. Sila lang po yung nakikinabang, hindi ang mga proyektong binuhos ng nakaraang administrasyon para sa kinabukasan sana ng taong bayan. Ngayon, ninanakaw nila, pati pa naman ang kinabukasan ng kabataan na nakawin at kinabukasan ng mga matatandang Pilipino na nakawin. Ano pa ang aming makukuha, ano pa ang aming makakain sa susunod na mga henerasyon kung sakaling ang aming sakahan ay lubog na sa baha dahil sa mga proyektong hindi naman nagawa, hindi natupad. Ang pangako hindi dapat mapako. Huwag niyong pangakoan ng mga senior citizen kung hindi niyo naman kayang tuparin. Kasi naging kawawa ang kapakanan ng mga matatanda. Akala ko noon, ang pang-aabuso ay mararanasan lang ng senior citizen sa loob ng tahanan, sa sariling pamilya, pero hindi pala. Malawak pala ang nakapaloob nitong aking paglalakbay na may kahulugang Strong Intelligent Knowledge Action and Delegation. Yan po yung modern acronym ng SICAD. Kasi sa pagkakalam natin ng SICAD, PEDICAD lang po yan. At ang PEDICAD dito sa Metro Manila, ating nasaksihan sa aking pag-iikot sa buong Pilipinas. At ngayong June 5, isang taon na po akong nananatili dito sa Manila. At nakabisado ko na po lahat ng mga eskinita dito. Dahil ako po ay nag-food delivery dito sa Metro Manila. At ramdam ko po ang nagpis at sakit na nararamdaman ng mga matatandang natutulog sa kanilang mga pedicab. Akala ko ang SICAD ay ginagamit pang negosyo, pang hanap buhay. Pero yung iba palang nasa laylayan ng mga matatanda, ito'y ginagawa nilang tahanan. Kawawa naman. Maraming nagsasabi, marami silang nagawang pabahay. Pero bakit maraming iilan na mga nasa laylayan na nanatiling tumitira sa kanilang pinakalawang tumutulong pedicab o SICAD kagaya sa aking ginamit. Although na-experience ko po yung pagtulog sa pedicab, masakit po sa liig, masakit sa katawan. Lahat po ng sakit maramdaman mo pag matulog ka sa pedicab. Itong mga politikong mga kurap, hindi nila yan naranasan. Kasi nagpakasasa sila sa pondo ng taong bayan na ninakaw nila para sa kanilang sariling interes. Kawawa yung taong bayan at mga matatandang Pilipino na nangangarap, humihiling sa katanungan na sana sila ay mapakinggan. Kaya lang, hindi po sila napapakinggan. Duterte! Duterte! Kaya iling ko sa ating mga 13 senador ngayong magbubukas ang Blue Ribbon, naway
tignan din at busisahin ang batas na Anti-Elderly Abuse Act kasi matagal na po itong nakadingding sa Senado at sa Kongreso. Ilang mga congressman, ilang senador na po ang naglatag nito para lang po silang naglagay ng lugaw sa lamesa. Naghain ng lugaw sa lamesa pero hindi nila pinagbigay sa taong bayan. Hinayaan lang nilang mapanis. For example lang ito yan mga katunay, mga kababayan. Pasensya na po kayo sa katunay ko. Ang katunay po, yun po yung term po ng ating